So ang dami po natin is tools of Satan para dalhin ang tao sa impyerno. At nagsimula tayo last Sunday na ang unang instrument ni Satan is sin, disobedience. At when it comes to sin, meron pong tatlong major categories na ginagamit niya effectively na walang matibay dito, lahat laglag. Ito yung girls, gold, and glory. Lust of the flesh, lust of the eyes, the boastful pride of life. So, girls, gold, and glory. Pag ikaw pumasok sa politiko, kasama dyan yung goons and guns. Yun na gets, no? Pag may power ka, may glory ka, you have the gold, you have the girls, you have the goons, you have the guns. And then, it is equivalent to love for sex. Boys or girls, women or men. Love for money. Money is not the root of evil, but the love of money is. The boastful pride of life, the love for position and power. So, yung kinanta kanina, na ang title ay Slow Faith, pinost ko na yan sa Facebook para mag-gets nyo ng maaga. It's about adultery. Panoorin nyo yung video, maganda yung video doon, na itong si tatay ay meron ng ibang chicks. Tapos nag-aaway silang mag-asawa sa harapan ng kanilang anak. Sino kapanood? Nasa kamay? Yun. So pag may pinopost po ako, hindi ako nagpo-post for nothing, lalo na when it comes to spirituality and Word of God. So panoorin nyo, lalo yung mga lalaki. So doon sa YouTube na yon, sa video na yon, nag-aaway sila kasi meron na ngang iba. And then, buti na lang sa dulo maganda ending eh. Medyo kailangan mo lang pakinggan ng gusto yung ending. Ano yung ending doon? Ha? Sabi nung anak, please be careful, little eyes, what you see. Tapos, yung utak ng tatay na aalis na sana sa pamilya niya, parang nahimasmasan siya na, oo nga, no? Bakit ko sisirain yung pamilya ko? So yung title na Slow Faith, it is about dahan-dahan na pagbagsak sa kasalanan. Okay? Dahan-dahan. Yung topic natin last Sunday about David, yung tinuturo ng iba that you fall into sin, there's no such thing as falling into sin. You are sliding into sin. Dahan-dahan kang nalalaglag sa kasalanan. Ano man yung kasalanang nagawa mo ngayon o ginagawa mo ngayon, hindi mo yan naisip kahapon at ginawa mo na araw-araw dahil pinagplanuhan. Walang matinong tao, lalo kung Kristiyano ka, na nagpaplanong gumawa ng masama. Meron ba dito? Kasama sa plans and goals ko, gumawa ng kalokohan this year. Every month. Kasama sa plano ko, sirain ko pamilya ko, at wala. Walang matinong tao, lalo na kung Kristiyano ka, na mag-iisip ka na sirain ang buhay mo, sirain ang pamilya mo, sirain yung kinabukasan ng mga anak mo. Wala. Pero bakit maraming tao ganun ang ginawa? Bakit? Pinagplanuhan? Hindi. Bakit nangyari? Kung yung mga pangarap natin, pinagpaplanuhan natin, hindi pa nga nangyayari halos eh. Bakit itong kasalanan na hindi mo pinagplanuhan, nangyari? Bakit nang bababae ka? Bakit nalulung ka sa sugal? Ba't napunta ka sa pagiging addict? Ano nangyari? Ano nangyari? Pinagplanuhan? Hindi. Nung ako'y naging addict, naging loko-loko ako, wala akong kaplano-planong ganun. Never in my entire imagination na gagawin ko yun. Pag inulit ko yung buhay ko, pagbibigyan ako ni Lord, hindi ko na ulitin. Bakit ako napunta ron? It's slow faith. Dahan-dahan, may ginawa kang isa, nasundan ng isa, nasundan pa, at ito pa. Hanggang andun ka na. Si David, review lang tayo, anong ginawa ni David?
Wala lang, hindi lang pumunta sa gera. Na ang utos ng Biblia ni Lord sa araw na to, sa panahong ito, dapat andun ka. Nandun ka sa lugar na yon. Eh wala siya. Dapat Sunday nandito ka. Prayer meeting andun ka. Bible study andun ka. Eh wala ka. Dapat pag-aaral mo, nasa school ka. Pag-uwi, nasa bahay ka. Tatay ka, dapat ang inuuwian mo, bahay nyo. Eh wala ka dun. In the wrong place, at the wrong time. Tapos unti-unti na, strolling, walang ginagawa si David. Nakita niya si Bathsheba, naliligo, nakahubotubad. Isang babaeng walang pakialam sa mundo, burara. Kaya yun, nagsama ang isang burara, nagsama ang isang pabaya, kasalanan ang nangyari. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag pagtapatin yan dalawang yan. So dahan-dahan, itong David pababagsak ng pabagsak sa kasalanan hanggang nalublob na siya sa kasalanan. Hindi natin nadaanan nung nakaraan ang consequence ng kanyang kasalanan. Bagamat pinatawad siya ni Lord, nagkatuluyan sila ni Bathsheba, naging anak nila si Solomon, namatay yung unang anak, parusa ng Diyos, and then sabi ni Lord kay David, magkakagulo yung tahanan mo, yung pamilya mo. Ang ginawa ng mga anak niya, ni-rape ng isang anak niya, si Amnon, yung kanyang kapatid na babae, si Tamar, kapatid sa tatay. So ni-rape niya, ngayon yung kapatid naman ni Tamar, na si Absalom, pinatay after 2 years. Hindi siya kumago, tapos nag-invite ng party, then nung lasing na, pinatay, pinatodo sa mga tawan niya. And then, inagaw sa kanya yung kaharian ng kanyang anak na si Absalom. So may consequence ang kasalanan. May consequences. Sabi mo sa katabi mo, may consequences. So it never happened in a day. Sabi dun sa song na kinanta natin, kinanta nila pala. It's a slow fade when you give yourself away. Dahan-dahan bago ka bumigay. Sa simula, hindi ka bumibigay. Dahan-dahan lang. Di ba? Pero pag nagtagal ka pa dyan at di mo yan tinantanan, bibigay ka rin. Sabi mo sa katabi mo, bibigay ka rin. Kaya tumigil ka na. Kahit anong basa ng kahoy, idikit mo yan sa apoy paulit-ulit. Aapoy yan. Katagalan. Liliyab pa yan. It's slow fade, dahan-dahan, bibigay ka rin. It's a slow fade when black and white have turned to gray. Lalo na, alam mo yung tama, alam mo yung mali. Pero pag ikaw nagko-compromise at papunta na dito sa pagkakasala, yung totoo at mali, pinagsasama mo na. At yung mali, kinakatwiran mo pa, hindi naman ganyan eh. Hindi naman talaga ganun ang sabi ni pastor o ng Bible. Dahan-dahan, yung alam mo, ginugulo mo sarili mo na, alam mo mali pero nangangatwiran ka na ngayon. Pinagtatanggol mo yung mali mong ginagawa. Dahan-dahan, yung totoo, iniiwan mo. Yung white, napupunta ka na sa black, at pinagsama mo, naging gray. Kaya ang prinsipyo mo, pang leader lang yan, pang pastor lang yan, mga ganyan. Ang kabanalan, pang pastor lang. Hello? Ang kabanalan po, para sa lahat. Sabi sa katabi mo, para sa iyo yun. Thoughts invade, choices are made, a price will be paid. The moment na bumigay ka na consume na yung utak mo at yung decision mo, gumawa ka na ng mali, the wages of sin is death. Yung ginawa mong kasalanan, may presyong malaki yan. Yung kinikwento ko dito na isang mayaman, pag pumasok ka sa kanyang mga malalaking store, Christian Song, and then nabalita ng babae, nasira yung negosyo, sarado na ngayon. Ang daming branch niyan sa buong Pilipinas. Ubus. Malaking presyo ang babayaran mo. Ubus ang pera mo, ubus ang kayamanan mo, ubus, sira ang pamilya mo. When you give yourself away, people never crumble in a day. Pag sinabing crumble, durog. Hindi nasisira ang buhay mo sa loob lamang ng 24 hours and then kinabukasan nasira na. It takes time para masira ang buhay mo
Daddies never crumble in a day. Yung mga tatay, hindi kayo bumabagsak sa kasalanan 24 hours. Utak yan, puso yan, ang tagal mong ginagawa, unti-unti, dahan, hanggang naipon na, at yun, bumigay ka na. Families never crumble in a day. Hindi ito nangyayari agad-agad. May mga ginagawa ka na seemingly, okay lang naman to eh. Ano yung okay? Sabay lang naman kami kumain ng coworker ko, opposite sex. Anong masama sa kumakain? Wala. May masama kumain ng magkasabay? Wala. Lalo na kung kayong dalawa lang? Wala. Gusto ka kakain? Uy, break time natin. Tara, sabay na tayo. Libre na kita. Yari. Walang masama. It never crumble in a day. Kung sabay lang naman kayong umuwi. Pauwi ka na ba? Sabay na tayo. Magkalugar lang naman tayo eh. Taga-Antipolo ka rin? Ayos. Eh, ito pa. Nakamotor lang kasi ako eh. May helmet ako extra para talaga sa ito. Eh, ba't pangalan na asawa mo to? Ay, palitan natin. Bawal mag-angkas sa motor ng hindi mo asawa. Okay, sabihin mo, bawal mag-angkas sa motor ng hindi mo asawa. Huwag mo sabihin, angkas kasi trabaho ko, mag-resign ka na. Meron dito, pinaresign kami. Paano naman? Pag may magandang chicks na nakasakay sa angkas, bibilisan at bigla ipipreno. Galing. Di ko mabagitin yung pangalan. Asan ba siya? Bawal po yun. Kahit hindi motor, kahit kotse lang. Isasakay mo opposite sex, wala asawa mo. Bawal po yun. Anong masama doon? Tumutulong lang naman kami, lalo na umuulan. Walang masama. Walang masama sa ginawa ni David na nagpaiwan sa Jerusalem. Walang masama. Pero wrong move, wrong place, wrong time. Hindi sinabing sin, wrong lang. Eh, ano masama kung magsakay ka ng babae sa kotse mo? Hindi naman kasama yung asawa mo. Anong masama doon? Tumulong lang tayo. Pag may nakakita sa'yo na maruming utak, doon pa lang sira ka na. At kung nagustuhan niya yung pagpapasakay mo, tuwing dadaan ka ngayon doon, aabangan ka na. Nagkataon lang ba to? Slow pay, dahan-dahan lang yan, dahan-dahan lang yan. Lagi ka naglalakad sa areang to ah. Ano ka, suki? Hello? Bawal makiangkas pag wala yung asawa mo sa kotse. Mas lalo namang bawal makiangkas kung yung asawa mo nakasakay na sa motor, tatlo pa kayo. Slow pay. Nagsimula sa biro-biroan. Biro-biro lang kayong dalawa, opposite sex. Maya-maya, nag-flirt ka na, di ba? Binanggit doon sa kanta. Be careful with your tongue. What you say. Nag-flirt lang. Alam niyo ba? Sensya na kung may mga babae dito. May mga babae ba dito? Eh, gustong-gusto nila yung binubola-bola sila. Uy, alam mo, ganda ng pilik mata mo. Yung mata mo, ganda-ganda, para mata ng pigsa. Gusto nila, pinabola-bola sila. Ikwento nga eh, oh. Si Mrs. tuwing busy si Mr. Di niya mahatid sa trabaho, di niya mahatid lagi sa sakayan. Nagta-tricycle na lang si Mrs. Si driver ng tricycle, lagi binabati yung Mrs. No, my Mrs. Ma'am, ang ganda niyo ngayon, ha? Talaga naman, no? Kinikilig naman. So, kinabukasan, dahil napuli siya, balik siya. Sakay uli, kahit walang pupuntahan. Ma'am, ang ganda niyo, lalo kayo gumaganda ngayon. Araw-araw na sumasakay, maghapon. Flirting. Mga may asawa, bawat mag-flirt sa iba.
I-blur nyo, misis nyo, mister nyo. May nagtanong sa couples, pwede ba mag-green joke? O, kayong dalawang mag-asawa, mag-green joke kayo. Para maganda kahinat nga ang pagdulo. Ay, sorry po, may mga yun ba dito? Takpan nyo muna mga tenga nyo, ha? Pwede po mag-flirt sa asawa, pero sa iba hindi. Avoid that. Dahil yan ang simula ng pagbagsak. Slow fade. Patapik-tapik. Alam niyo ba, may kuryente ang mga kamay natin? Ang sigo natin, may kuryente. Pag nagkasihon, elbow to elbow. Pag opposite sex yan, merong kuryente yan. At minsan, may mga tao na binibigyan ng kahulugan yung mga ganon. Pero, wala ka naman palang kahulugan. Pero sa iba, may kahulugan yun. So, it's better not na wag na lang gawin. Bilang pastor, mahirap pong maging pastor. Lalo na pag binata ka. Nako, ito mga sinasabi kong ito, it is based on experience. And based on the Bible. Kaya wag nyo nang gawin. Magba-Bible study kayo. Yung isa lalaki, isa babae. Di ba? Imbis na mag-evangelism kayo, nag-evangelistic na kayo. Kung binata't dalaga, hindi rin natin inaalaw yun dito. Kaya nga sa Bible study, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya nga it is safe kung mag-asawa. Sa counseling, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kasi sa counseling, alam mo ba yung asawa ko? Ano? Hindi ka gaya mo, buti ka pa. Buti ka pa, ha? Hindi talaga pwede yan, mga kapatid. No physical touch, no physical contacts. Bawal laging magkasama sa opposite sex, lalo na kung kayong dalawa lang sa isang secluded na lugar. Laging magkausap, sigurado, paglipas ng maraming araw, linggo, buwan, may mangyayari. Wala kang plano, pero ang demonyo meron. Slow fade. Amen. Kaya, doble ingat tayo. Okay? May mga biro-biroan pa din. Si Mister, pupunta ng work, sasabihin kay Mrs., Darling, yung kape ko. Biglang tatawagin ni Darling si Inday. Inday, yung kape ni Sir mo. O, sabi ni Mister, Darling, yung damit ko. Inday, yung damit ni Sir. Lahat kay Inday. Kaya nung umalis si Sir, kay Inday umalik. Hello? Huwag tayong magpa-slow fade. Daddies never crumble in a day. Families never crumble in a day. Slowly. Slow fade. Kaya sabi mo sa katabi mo, please be careful with your eyes what you see. Ang pag-aaralan po natin ngayon, ito. Another person na hindi nalaglag sa kasalanan pero nag-slide slowly. Slow fade. Si Samson. Puntahan natin yung Judges chapter 13. Judges chapter 13. Let's pray. Lord, I pray na itong mensaheng ito, bigyan mo ng buhay at kapangyarihan as we listen to your word. Give us direction, give us instruction. At ayan mo, Panginoon, na magawa namin yung dapat namin gawin at hindi namin magawa yung hindi namin dapat gawin. Let your spirit flow in this place and cover us with your blood. Surround us with your warring angels that no works of the enemy can steal away your word that is planted in our spirit, in our hearts. Thank you, Lord. Be with us in Jesus' name. Amen. Judges 13 verse 2 to 3. Sino si Samson? Pag tayo ay umate ng Sunday school, ang alam lang natin, Samson, the strong man. Pag tayo naman ay mahilig sa video, okay, ang alam lang natin, run, Samson, run. Hindi niya alam yan. Ako lang pala. Delilah's on her way. So, Samson and Delilah. Sino si Samson?
Noong panahon na ang Israel ay pasaway, nawala na si Joshua, the book of Judges is the story about Israel na walang leader. Kung sino lang yung lumitaw na matapang-tapang at inanoint ni Lord, siya na lang ang leader. At sa panahon na to, 40 years na silang inaalipin ng mga Philistine. And then, naawa na si Lord sa kanila. Merong mag-asawa dito. Sabi dito, there was a certain man of Zorah of the tribe of Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren. Baog yung asawa niya, wala silang anak. No children. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, behold, you are barren, and have not borne children, but you shall conceive and bear a son. Sino si Samson? Miracle baby. Miracle boy. Alam niyo, pag yung buhay mo, munti ka na mamatay, pero nabuhay ka pa, ibig sabihin may plano ang Diyos sa'yo. Amen? Yung pang ilalaglag ka, pero ang tindi ng kapit mo. Na-aksidente, pero buhay ka pa. Pinagbubuntis ka pa lang, ang dami nang pwedeng mangyari. Pero nabuhay ka. Ibig sabihin si Lord, may plano sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may plano si Lord sa buhay mo. Ganon si Samson. Miracle baby. So therefore, may plano si Lord sa buhay niya. Verse 4 to 5. Therefore, be careful and drink no wine or strong drink, and eat nothing unclean, for behold, you shall conceive and bear a son. No razor shall come upon his head, but the child shall be a Nazirite to God from the womb. And he shall begin to save Israel from the hand of the Philistine. So ang sabi nung anghel, pag sinabi sa Bible, angel of the Lord, si Lord mismo yon na nagkatawang anghel. Okay? So ang tawag dun sa theology, sa lumang tipan, na nagkakaroon ng image o katawan ng Diyos, theophany. Okay? Theophany, God na merong laman. Sa New Testament, yung God naging tao through Jesus Christ. But in the Old Testament, through angel. So, nagpakita si Lord through angel, at ang sabi, magkakaroon kayo ng anak, at yung anak nyo, sa tiyan pa lang, nakahiwalay na siya, holy na siya, Nazirite na siya. Kaya hindi ka pwedeng kumain ng anumang bawal, hindi ka pwedeng uminom ng wine, pati kumain ng ubas, hindi pwede. At ililigtas niya ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Sa Book of Numbers, chapter 6, verse 2 to 8, assignment niyo yan, basahin niyo yung batas ng Nazirite. Ano yung law? Pag ikaw Nazirite, hindi ka pwedeng magpaputol ng buhok. Dire-diretso yan, nahaba. Pag ikaw Nazirite, di ka pwedeng kumain ng ubas, di ka pwedeng uminom ng wine or anything na nakakalasing. At hindi ka pwedeng kumain ng anumang mga pinagbabawal sa Bible. So maraming bawal sa Nazirite. At hindi ka pwedeng, pag may namatayan, hindi ka pwedeng makipaglamay. Kahit nanay mo pa o tatay mo. Kahit close sa'yo. Bawal. Kasi makakontamina ka. So yun yung batas ng Nazirite. Ngayon, si Samson, hindi lang siya miracle boy, chosen pa to be a leader, nasa tiyan pa lang nanay niya, dedicated to God na siya. And then, anointed with divine strength. So, ang sabi ng verse 24 to 25, the woman bore a son and called his name Samson. And the young man grew, and the Lord blessed him, and the Spirit of the Lord began to stir him. Nung lumaki na si Samson, yung anointing ni Lord, bumababa sa kanya, at pag bumaba sa kanya yung anointing, yung kapangyarihan, nagiging malakas siya. Verse 6, Judges 14, then the Spirit of the Lord rose upon him, and although he had nothing in his hand, he tore the lion in pieces as one tears a young goat. One time, nung pumunta sila ng Gaza, para kunin yung babae na nagustuhan niya, mamaya, dadaanan natin yan. May umatungal na leon sa kanyang daraanan. Ang ginawa niya, dinampot niya sa batok, binaligtad niya, hinawakan niya yung paa, pinunit niyang ganun yung leon. Na parang maliit na kambing. So, leon to ha, hinati niyang ganun. Okay? So, Judges 15 verse 15, nanguhulihin siya ng mga Filisteo, nagtago siya doon sa bundok. Tapos, hinuli siya ng kanyang mga kababayan para isurrender, pero pinutol niya yung mga lubid. He found a press jawbone of a donkey and put out his head and took it, and with it he struck 1,000 men. Ang ginawa niya, yung bungo ng donkey, kinuha niya, at yung mga huhuli sa kanya, pinagpapatay niya lahat 1,000.
Kung nasubukan nyo na makipagbagbagan sa mga gulo-gulo at riot, or makipagboxing, alam nyo ba nakakapagod sumuntok? Alam nyo yan? Nakakapagod. Yung makipagbakbakan ka, makipagsuntukan ka, nakakapagod yun. Isang tao lang ang kalaban mo, 1,000 to. Tumba lahat. Pero nakatayo pa rin si Samson. 1,000 ang kalaban. Walang panama dito si John Wick. Walang panama dito si Rambo. Isa lang, 1,000. Now, let's go to Samson, sliding into sins. Judges 14:1 and 2. Dito nagsimula yung slow faith ni Samson. Verse 1, Judges 14:1 and 2. Samson went down to Timnah. Tingnan nyo went down. Pag nagbabasa ka ng Bible, lalo English Bible, syempre wala naman sa Tagalog yung went down. Pag worship sila kay Lord, they went up. They went up to Jerusalem. Pag spiritual ang pinag-uusapan na gagawin nila, they went up. Pero pag kasalanan ang gagawin, they went down. Samson went down. Hindi pa angat, pabagsak. Ang simula ng pagkakasala, ang simula ng pagbagsak sa slow faith ay yung papunta sa pagbagsak. Di ba may spiritual growth tayo? Pagbabasa ng Bible, pag-pray, pag-attend ng worship, at kung ano-ano pa. May step to growth. The moment na hindi mo na yan ginawa, step down ka na. Hindi step up. So ang ginawa ni Samson, he went down. Saan? Sa Timnah. Yung word na Timnah, ang kahulugan nito sa Hebrew ay restraint. Pigilan. Hindi Chamba na ganun yung pangalan ng lugar na yon. Ito ay isang syudad ng mga Pilisteo na teritoryo ito ng kaaway. Pag ikaw na sa teritoryo ng kaaway, huwag kang aasa na ang Diyos ay lagi kang isasalba at tutulungan. Kunyari, nasa beer house ka, tapos nag-pray ka ba, Lord, bless mo itong ka-table ko, tsaka ito. Itong ladies drink na. Itong drink na inumin namin. Nagkagulo doon. Sa palagay mo yun, tutulungan ka ni Lord. Naalala niyo si Ruth? Si Naomi, umalis sa Bethlehem, teritoryo ng Diyos, pumunta ng Moab, teritoryo ng kaaway, nagkagulo-gulo ang buhay dahil wala siya sa proteksyon ng Diyos na sa teritoryo siya ng kalaban. Huwag na huwag kang pupunta sa teritoryo ng kasalanan at ng kalaban, mawawala ang proteksyon ng Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, don't. Don't go to the enemy's territory. Teritoryo ng kalaban, pinuntahan. Mga Filisteo, kalaban nila, pumunta siya doon sa syudad na yon na ang pangalan ay Timnah, na ang kahulugan, restrain, pigilan mo, wag, don't. Dapat hindi siya pumunta ron eh. Teritoryo ng kalaban yun eh. And then, sa Tagalog, yung verse 1, sabi sa Judges 14:1, minsan, si Samson, tingnan yung word na minsan lang naman eh. Alam niyo, pag nanonood ako ng news, tapos nahuli yung magnanakaw, tsaka yung gumawa ng kalokohan, nasasabihin niya, first time po itong ginawa eh. Minsan lang. Kalokohan yun. Walang nahuli ng minsan lang. Minsan ka lang nahuli, pero ang tagal mo nang ginagawa yan. Amen. Minsan lang. Kaya palusot yun eh. So he went down to Timnah, na ang lugar na to ay lugar ng kalaban. At sabi doon, and at Timnah, he saw one of the daughters of the Philistine. Nakita niya isa sa mga dalaga Filisteo. Then he came up and told his father and mother, I saw one of the daughter of the Philistine at Timnah, now get her for me as a wife. Di pa nga niya kilala, wow, ang ganda, ito na mapapangasawa ko. Diba? Parang yung ibang mga Christian na nagpipray, Lord, bigyan mo naman ako ng jowa na mapapangasawa ko. Yung maganda, biglang may dumaan na maganda, yes Lord, thank you, ito na talaga Lord. Biglang may kasunod, mas maganda, ay ito na talaga Lord. Ay may pangatlo pa, mas maganda, yun na talaga Lord. Paano ka naman maniniwala dyan sa ganyan? Mata ang binabasihan, lust of the eyes. So itong babaeng ito, na unbeliever, taga-Philistine,
na walang pangalan na babae na kursunadahan ni Samson. At napangasawa niya to. So tingnan nyo, ang kabaliktaran ni Samson kay Joseph sa Book of Genesis 39. Si Samson pumunta sa teritoryo ng kaaway at naghahanap ng babae. Samantalang itong si Joseph, by the way, si Joseph the Dreamer ito ha, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid doon sa Ismaelites, and then binenta siya sa Egypt, nabili ng isang opisyal ng gobyerno ng Egypt na ang pangalan ay Potiphar. At ginawa siyang katiwala sa buong ari-arian at sa mga negosyo, pati sa bahay. Sabi dito sa verse 6, Joseph was handsome in form and appearance. Si Joseph, guwapo, macho, ang ganda ng dating. Sa unang tingin pa lang, artistahin. So ito si Joseph. And after a time, his master's wife cast her eyes on Joseph and said, "Lie with me." But he refused and said to his master's wife, "Pinagkatiwala sa akin lahat, pati ikaw, hindi kita pwedeng patulan at ang boss ko ay hindi ko pwedeng i-violate yung utos niya." At ang sabi dito, as she spoke to Joseph day after day, he would not listen to her to lie beside her or to be with her. Araw-araw. Dahil sa sobrang pogi, artistahin nito Joseph na kursunadahan siya ng asawa ni Potiphar na isang opisyal sa gobyerno ni Pharaoh. Palagay niyo, pangit kaya ito, kaya ayaw niya? Palagay niyo, pangit yung asawa ni Potiphar. Sa kayo nakakita ng general, ng government official na kahit anong pangit, pangit din asawa? Ha? Nakakita kayo ng pangit na asawa? Pumangit na lang. Pero yung sa simula, pangit agad. Uy, gusto ko ito pangit. Dami kong pera. Pangit lang kaya kong bilhin eh. Walang general, walang opisyal ng gobyerno na pangit ang asawa. Bakit? May pera yung mga yan eh. Kaya niya nilang mamili. Kaya nilang mamili at mamili. Hello? Tama mali? So maganda ang asawa ni Potiphar. Opisyal to eh. Opisyal to sa palasyo. Ngayon, kung makikita nyo, itsura ng mga Egyptian, nung nandoon kami sa Egypt, may binilihan kami ng mga perfume, tsaka, alam mo yung mga binili natin, no, mga pantimpla-timpla na kung anong mga insenso dyan, pampabango sa bahay. Asawa niya, 4. Ang gaganda lahat, mga Egyptian. So, bibihira yung Egyptian na pangit. So, itong asawa ni Potiphar, for sure, maganda to. Si Joseph pogi, macho, maganda dating. Pero itong babae, maganda rin to dahil hindi mag-aasawa ng pangit ang isang opisyal. So, anong nangyari? Itong magandang babae, tinutokso si Joseph. Araw-araw. Di ba may kasabihan tayo, palay na nga lumalapit sa manok, bakit di mo patukain? Tahimik nyo. Hindi nyo sinabi yun? Ha? Alam nyo, pag ang palay lumalapit sa manok, yung palay na yan may sapi. May demonyo yan. Demon possess yung palay. Dahil walang palay na gumagalaw. Sige nga, pumunta kayo sa bukid. O kaya bumili kayo ng isang sakong palay. Obserbahan nyo kung gagalaw yan. Pag yan gumalaw, na-possess yan ng demonyo. At pag yung palay na may possess ng demons, kinain mo, madedemonyo ka rin. Sabi mo sa katabi mo, madedemonyo ka. Kaya yung mga palay na lumalapit sa'yo, hindi yan tinutuka. Tinatadya ka niya. Sabi dito, tuloy-tuloy na inaakit ng asawa ni Potiphar, si Joseph. Tanggi siya ng tanggi. Araw-araw, araw-araw, araw-araw. Sisisita niya si Joseph, pogi. Kaya ganyan-ganyan mga pinikmata niya. Ang sabi dito, one day, ganito rin yung nangyari kay Samson, ganito rin nangyari kay David, one day, nangyari din kay Joseph, pero iba ang reaction ni Joseph. One day, when he went into the house to do his work, and none of the men of the house was there in the house, she caught him by his garment. Tiyempo, isang araw, wala yung ibang mga trabahador. Si Joseph lang, tsaka yung asawa ni Potiphar. Hinihila ng asawa ni Potiphar
Si Joseph, halika rito. Ang tagal na kitang inaakit. Ayaw mo, ngayon pagkakataon na natin. Anong ginawa ni Joseph? Wala namang makakakita, wala namang makakaalam. Ito na yung moment. She caught him by his garment, saying, "Lie with me." But he left his garment in her hand and fled, and got out of the house. Himbis na pumatol, tumakbo at tumakas. Naiwan yung kanyang balaban at nagsisisigaw itong babaeng ito ng rape. Hindi nga siya pinatulan, pinagbintangan niya si Joseph at napakulong. Kung kayo to, tatakbo kayo, palayo o palapit? Katabi niyo lang asawa niyo. Palayo, palapit. Palayo sa asawa. Gulo to, ayoko na magturo dito. Ayoko na. Dito couples ha. Lagi mga sinasabi, tandaan nyo, yung uso sa mundo, hindi uso sa atin. Kung ang uso sa mundo, pag lumapit ang palay tukain, ang uso sa mundo, para mapatunayan mong lalaki ka, kailangan may kabit ka. Alam mo, hindi mo kailangan may kabit, kailangan mo lang may lawit. Lagi ko sinasabi, kung duda ka sa pagkalalaki mo, humarap ka sa salamin at magubo ka. Pag may lawit ka, lalaki ka. That's proven. Hindi mo na kailangan mambabae. Yung mga nambababae, insecure yan sa sarili nilang pagkalalaki. Duda sila, kaya itatry nila. Patunayan po nga. Duda ka, harap ka sa salamin. Yun lang. Dahil, lagi ko sinasabi, kung alam mong pogi ka, kung alam mong lalaki ka, hindi mo na kailangang patunayan na mambabae ka. Ang tunay na lalaki, umiiwas sa tukso dahil alam mo, kaya mong gawin yan. Kaya mong gawin. Para sa kalaman ng lahat, kung napansin nyo, hindi ako kumakamay sa mga opposite sex. Unless baguhan ka rito, biglang lalapit sa akin, "Pastor," yun lang. Pero yung mga datihan dito, never. Yung beso-beso, ganyan, di ko yung ginagawa. I decided long ago, never to walk. I decided long ago, hindi ko nagagawin yan dahil nakuryente na ako ilang ulit yan. Na-misinterpret yung mga ginagawa ko na ganyan, nabigyan ng kahulugan at kung ano-ano pa, hindi ko na ididetalye. I need to stay away. Alam ko ang tawag sa akin, kamandag makamandag Alam ko yun, ako mismo ang iiwas dahil alam ko. Kung ikaw pogi, iiwas ka. Sino mga pogi dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga pogi. Wala na? Ang mga pogi, umiiwas sa tukso. Amen. Ang mga pangit, lumalapit sa tukso. Sino pangit? Kung pogi ka, lalayo ka sa tukso. Alam mo yun Kasi pag lumapit ka, lalaglag ka. Slow fade. Alam mo Pag lumapit ako dito, bibigay ito Ayoko na lang. Pag kinausap ko to, biniro-biro ko, naku, bibigay ito, wag na lang. You must know your power. Alam mo dapat yan. Kaya wag mong gawin. Alam ni Joseph, pogi siya. Alam niya yon, kaya umiwas siya. Hindi niya kailangan patunayan. Kung kilala mo sarili mo, wala kang dapat patunayan. Mga lalaki, wala kang dapat patunayan. Pogi ka na Kaya mga misis, sabihin niyo na ba yung asawa niyo, pogi-pogi mo. Hindi siya, pogi-pogi mo. Huwag ganon. Huwag ganon. Naalala ko noon, matagal na to sa Rustan Cubao, after ng meeting, pamasahe sa bulag. Alam niyo yung nakaupo lang? Bulag. Nag-uusap yung mga bulag. Bulag na nga Sabi ng isang bulag, sa kapwa bulag, alam mo, nakakasawa pag yun at yun din ang putahe. Kailangan iba-iba. Bulag na to mga youth, takpan niyo muna tenga niyo. Bulag na to, ganun yung usapan. Sabi ko, paano na lang kaya kung hindi to bulag? Mas malala siguro. Maya-maya, ako naman ang napagdiskitan. Sir, di ba nakakasawa yung pare-pares ang putahe? Sabi ko, hindi ako dinadamay rito.
Sabi ko, pwede naman ang bangus ipaksiw, pwede naman ang bangus iprito, pwede naman ang bangus adobo, pwede naman iba-iba luto. Hindi chef, masarap pag iba-ibang putahe. Sabi ko, di ba, ang sarap naman kumain ng baboy? Di ba, halos araw kumakain tayo ng baboy? Sinigang, inihaw, adobo. So, pwede naman yun. Sabi ko sa kanya, hindi mo kailangan yun, iba-ibahin mo lang luto. At saka kung ikaw nakahiga na sa kama, ba't ka pa pupunta sa sahig? Hello? Nasa kama ka na eh, ba't ka pa pupunta sa sahig? At kung ikaw nakasakay na sa SUV, bakit ka pa magbabike? Kaya mga babae, dapat SUV kayo, ha? Masarap sakyan ng SUV, di ba? Ang nakakaintindi lang nito, mga couples dapat, kaso pati couples, hindi naintindihan eh. Huwag na lang, kalimutan natin. Kalimutan natin, hindi nyo naintindihan eh. Verse 3, sabi ng mga magulang ni Samson, his father and mother said to him, is there not a woman among the daughter of your relative or among our people? Wala ka namang nakurso na daan sa Juhia? Ba't kailangan pang lumabas? Wala ba kayo nakurso na daan dito sa Juhia? Yung mga single, ha? Single ang kausap ko. So wala na ba dyan? Sabi dito, bakit pupunta ka sa mga uncircumcised Philistine? But Samson said to his father, get her for me, for she is right in my eyes. Sa Hebrew yung word na yon, it is right in his eyes. Sa tingin ko siya talaga eh. Sa tingin lang, walang background investigation, hindi mo alam kung sino yan, gusto mo na agad, love at first sight, walang ganun. Delikado yan, yung mga love at first sight na ganyan, delikado yan, nakakasira ng buhay yan. Tapos sabi ng magulang niya, anak, huwag. Tingnan niyo to, pag hindi ka nakinig sa mga magulang mo, lalo patungkol sa love life, tagilid ang buhay mo. Kung ikaw bata pa, teenager ka, dapat lang makinig ka sa mga magulang mo. Ang mga magulang na yan, magulang yan. Magulang talaga yan. Di ba? Ano na yan eh, may mga experiences yan, may mga maling nagawa, marami na silang karanasan, kaya wina-warningan ka na wag mong gayahin at huwag kang dumaan sa dinaanan nila indirectly. Marami sila experience at concerned sila sa iyo. Wala nang magmamahal sa iyo ng totoo kundi magulang mo. Amen? Minsan, parang sermon, pero expression ng love yun eh. So pag ang magulang nagsalita, lalo na teenager ka pa, hindi ka pa 40, makinig ka. Pero kung 40 ka na, gusto mong mag-asawa, buhay mo na yan. Hindi mo sasabihin matanda ka na. Pero kaya mo na yan. So sabi ng Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. This is right. Pag patungkol sa love, makinig kayo sa magulang niyo. Hindi naman kayo pipigilan. Kayo pa rin naman magde-decide. Pero makinig kayo. Sabi ng Proverbs 6:20 and 24, my son, keep your father's commandment and forsake not your mother's teaching, to preserve you from the evil woman, from the smooth tongue of the adulteress. Makinig kayo dahil itong si Samson matigas ang ulo. Hindi nakinig, isang dahilan sa kanyang pag-slide sa kasalanan. Slow faith. Verse 4. Sabi doon sa verse 4, sa Tagalog, hindi alam ng mga magulang ni Samson na si Lord ang may kagagawa nito. Patay tayo dyan. Nasabi ko na ito when I preach about Old Testament, lalo sa Book of Ruth, na yung konsepto, yung theology ng mga tao sa lumang tipan, hindi kompleto. Progressive ang theology nila. Lagi nila sinasabi, sabi ni Naomi, nung umalis ako, naging malupit ang Diyos sa akin. Pag uwi ko sa Bethlehem, walang-wala ako. Ginawa ni Lord to. Teka lang, hindi gawa ni Lord yun. Kagagawan nila yun, umalis nila eh. Ganon din kay Samson. Ang sabi sa salita, si Lord ang may kagagawan. Pero ang kahulugan talaga nito, yung maling ginawa ni Samson, ginamit na lang ni Lord ito para mapabuti yung layunin niya. God will not compromise and violate His words to fulfill His purpose. Hindi gagawa ng mali ang Diyos para lang gawin yung tama. Yung mali, gagawin niya into tama yung mali ng tao. So ang sabi sa James 1:13-17,
Let no one say he is tempted, I am being tempted by God. Walang sinusubok, walang tinutukso ang Diyos. When it comes to sin, hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa demonyo. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed. Natutok sa isang tao, pag dinesisyonan niya, ginawa niya to by his own desire, then desire when it is conceived gives birth to sin. Nanganganak ang kasalanan. And sin when it is fully grown brings to death. So, baka malito kayo sa verse 4 na yan, ang intindi nila, kagagawa ni Lord. No. Kagagawa ni Samson, ginamit lang ni Lord yung ginawa niyang mali para to fulfill yung purpose niya. Sabi ng Genesis 50:20, As for you, you meant evil against me, sabi ni Joseph sa mga kapatid niya na nagbenta sa kanya, but God turned it for good. So, sabi nung kanta, He turned it for good. What the enemy meant for evil, He turned it for good. To bring it about that many people should be saved and kept alive as they are today. Ito kagandahan sa Diyos natin. Yung pangit, yung maling ginawa natin, kaya niyang gamitin, baliktarin para sa ikabubuti. All things work together for good, according to His purpose. At ay sabi ng Isaiah 61:3, kahit yung abo, kahit yung alikabok, kayang gumawa ng Diyos ng magandang bagay daw. Beauty out of ashes. Sabi ng kanta nung grupo kanina na He faked beauty from the ashes. Ginagamit niya yung mga alabok at alikabok na yan para mag-drawing ng magandang bagay sa pagkakamali natin. Judges 14 verse 9. Dadalhin ko na. Pakulangin tayo sa oras. Sabi dito, nung pinatay niya yung leon, pumunta sila ng Gaza sa Philistine. And then, umalis sila. Pagbalik niya, nakita niya yung leon, merong tumira ng mga bubuyog at may honey sa loob. Ang ginawa niya, kinuha niya yung honey at kinain niya at binigyan niya yung mga magulang niya. Ito ay violation of Nazirite vow. Di ba sabi ko kanina, bawal humawak sa patay. Hinawakan niya yung patay na leon. Bawal nga yung tao, hayop pa. And then, pagpunta niya doon sa mapapangasawa niyang babae na walang pangalan, nagpa-party siya kasi papakasalan nga niya. Sabi doon, his father went down to the woman and Samson prepared a feast there for so the young men used to do. So ang nangyari, dalawang violation sa Nazirite vow, umawak siya ng patay at uminom ng alak. Tingnan niyo yung buhay ni Samson. Mali yung pinuntahan, maling lugar, pumunta sa kampo ng kaaway, nag-glass of the eyes. Ngayon naman, yung vow of Nazirite na bawal uminom, bawal humawak sa patay, wala siyang pakialam. Binayolate niya. Verse 15 and 18, Judges 15. Ang purpose ni Lord kay Samson at sa Israel, iligtas niya yung Israel sa kamay ng mga Filisteo. Pero itong si Samson, hindi niya alam yung greater purpose. Pag binasa niya yung book of Judges sa buhay ni Samson, 2 beses lang siyang tumawag kay Lord. 2 beses lang siyang nag-pray. Yung una ito. Di ba, pinatay niya yung 1,000 men. After niyang patayin, napagod siya. And he was very thirsty, napagod at tauhaw. He called upon the Lord and said, You have granted this great salvation by the hand of your servant, and shall I now die of thirst and fall into the hands of uncircumcised? Nagdasal siya kasi uhaw siya. Yung pangalawang ulit na nagdasal siya, nung nahuli na siya ng mga Filisteo, binulag siya at tinali siya ng kadena, nagdasal uli siya. Then Samson called to the Lord and said, O Lord God, please remember me, and please strengthen me only this once, O God, that I may be avenged on the Philistine for my 2 eyes. Nag-pray siya patungkol sa tubig na uhaw siya. Nag-pray siya patungkol sa mata niya. Ano masasabi niya dito sa taong ito, sa mamang ito? Hindi niya pinag-pray yung calling niya na iligtas ang Israel. Hindi niya pinag-pray yung anointing niya na mag-increase. Pinag-pray niya tubig, mata. Napaka-selfish nitong taong ito, self-centered. Ang purpose niya sa buhay ng pag-pray niya ay yung pansarili. Ang laki-laki ng plano ng Diyos sa buhay niya, pero hindi niya naiisip yun. Sabi mo sa katabi mo, malaki plano ni Lord sa iyo. Huwag mo sayangin sa maliliit na bagay lang. Huwag mo ubusin oras mo sa tubig.
Huwag mo ubusin yung oras mo sa paghihiganti dahil sa mata mo. Ang laki ng plano ng Diyos sa'yo. Anointed ka. May purpose si Lord sa'yo. To be a leader, magligtas ng maraming tao. Huwag mo sayangin sa maliliit na bagay at walang kwenta. Huwag mong sayangin. Itong taong ito, hindi niya naiintindihan yung malaking plano ng Diyos. Kaya sa maliliit na bagay, sinayang ang buhay. 16:1. Ito na naman yung salita. Minsan, si Samson pumunta sa Gaza. Tingnan niyo yung word, minsan lang naman eh. Gaano kadalas? Minsan. Pag may ginawa, minsan lang to. Kahapon din, minsan lang. Isang araw, minsan. Nung pumunta siya doon, sa lugar na yon, sa Timna, minsan. Ngayon, sa Gaza naman, another city, Palestinian city pa rin. Samson went to Gaza. Ito naman ngayon, there he saw a prostitute. And he went into her. So pangalawang babae sa buhay ni Samson. Lust of the eyes and lust of the flesh. At doon, habang siya nasa bar, wala nga lang kumukuti-kutitap doon dahil hindi pa uso yung bumbilya. So nagstay siya doon at pinaligiran ng mga Philistine yung lugar. Kaya lang kinagabihan, yun nga, binuhat niya yung gate ng syudad at dinala sa bundok. So, forward tayo. Pagkalipas nun, another babae na naman. Ito na si Delilah, yung famous. Ito lang may pangalan. After this, sila a woman in the valley of Sorek, Palestinian pa rin, whose name was Delilah. At ang sabi ng mga Palestinian lords, alamin mo kung bakit siya malakas. Tanggalin mo, ituksuhin mo siya para malaman natin yung sekreto niya. Bibigyan ka namin ng 1,100 pieces of silver kada isa sa kanila. So, ang ginawa ni Delilah, sabi dito, she said to him, how can you say I love you? Paulit-ulit siyang nagtatanong kay Samson, Samson, bakit ka malakas? Si Samson nagsisinungaling. Sabi niya, ihina ako pag tinalian niyo ako ng ganito. 3 ulit niyang niloko itong si Delilah. 3 ulit siyang nagsinungaling. Ibig sabihin, ang tagal niyang tumira doon sa bahay ni Delilah nang walang kasal-kasal. Nag-live-in sila nitong Delilah at dahil doon, yung sikreto niya napiga. Sabi dito, how can you say I love you when your heart is not with me? You have mocked me this 3 times and you have not told me where your great strength lies. Kinulit siya ng kinulit at nakulit naman siya. Ang sabi niya, he told her all his heart and said, a razor has never come upon my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. Pag ako kinalbo, inahid yung buhok ko, mawawala yung lakas ko. Binayolate niya na yung Nazarite vow sa paghawak sa patay, sa pag-inom ng alak, ngayon sa pagputol ng buhok. Kompleto na yung kanyang pagsuway. Kompleto na yung kanyang pagbagsak. Nung napangasawa niya yung isang Palestinian na nagpahula siya ng merong strength sa loob nitong hayop na to na nakakuha ko ng sweet. May parable siyang ganon. Hindi rin masagot, kinulit din siya ng asawa niya hanggang binigay niya. Si Samson, pag kinulit ng babae, bumibigay. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag kang bibigay. Pag binola-bola kasi. Lalo na yung mga salesman, papalitan ng saleswoman at ang bebenta mo nila, sir, pogi-pogi mo. Maganda to. Para kay Mrs. Ginamit pa si Mrs., no? So nabola itong Samson, bumigay. Araw-araw nakipaglaro siya sa kasalanan at ang huli-huling pagsuway niya, sinabi niya kung ano yung kanyang lakas. At yun na nga, pinakalbo ni Delilah, itong si Samson. At ang sabi niya, Samson, andyan na yung mga Palestine. And she said, the Philistines are upon you, Samson. And he awoke from his sleep and said, I will go out as the other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Akala niya, kagaya nung dati, tuwing magkakasala siya, pag nag-pray siya, sinasagot pa rin siya ni Lord, onti na lang. Nag-pray siya, onti-onti na lang. Sumasagot pa rin si Lord, onti na lang, onti-onti. Pero this time, wala na. Iniwan na siya ni Lord. May mga ganong tao eh. Pag nakakagawa ng kasalanan, nakakalusot, nai-encourage si tuloy. Okay lang, wala naman Diyos eh.
Hindi nakita ni Lord, tuloy lang natin. May araw ka rin. Sabi mo sa katabi mo, may araw. Slow faith. Slow faith. Si Lord, pag nagkamali ka, hindi ka uhulihin agad. Hindi siya kagaya ng pulis. Si Lord, pinagbibigyan ka na itigil mo yan kasalanang ginagawa mo bago ka mahuli at mahuli ang lahat. Napakabuti ng Diyos, sabi ng Bible, it's your kindness, it's God's kindness that leads us to repentance. Minsan, kahit may ginagawa ka ng mali at kalokohan, binibless ka pa rin ni Lord. Ito yun. Sinasagot pa rin ni Lord yung prayer mo. Bakit? Gusto niyang mapahiya ka sa sarili mo, magsisi ka at itigil mo yan. Pag di ka dyan nakuha, eto, darating yung araw, yung parusa darating sa'yo. Iiwanan ka ng Diyos. Bibitawan ka ng Diyos. Nung bago akong Christian, marami din akong kalokohang ginawa. Pag ito ginawa ni Lord sa akin, kalokohan na, binless pa ako, napapahiya ako para ako sinampal. Pag ikaw gumagawa ng mali at kasalanan, binless ka pa, itigil mo na. Ibig sabihin, ang kasunod niyan, hindi na maganda. Nagsisinungaling, araw-araw, gumawa ng kalokohan, pero nandun pa rin yung anointing niya, yung strength niya. Pero nung huling-huli na, bumagsak na si Samson, wala na si Lord. Kaya habang binibigyan ka pa ng chance, itigil mo na. Amen. Itigil mo na. So ito ang kasalanan ni Samson. Pumunta sa teritoryo ng kaaway. Being in the wrong place at the wrong time, lust of the eyes, courting and marrying an unbeliever. Bawal po magjowa ng unbeliever. Ang anak ng Diyos at anak ng Diablo hindi pwedeng magsama. Hindi pwedeng magjowa, lalong hindi pwedeng magpakasal. Gugulo buhay mo. Kaya bawal magka-crush sa unbeliever. Hello, mga singles, humanap ka ng humanap ka ng Christian. Humanap ka ng Christian at ibigin mong tunay. So, lust of the flesh, violating his Nazarite vow, playing with sin, lying. Ano nangyari kay Samson? Ending. Ang resulta ng kanyang kasalanan, tinanggal yung mata niya. Blinds. Pag ikaw nagkakasala, pinagtatanggol mo pati mali. Kasi nabubulagan ka na sa tama at sa katotohanan. Hindi mo maintindihan yung Word of God, hindi mo maintindihan yung sinasabing payo sa'yo. Kasi bulag ka na eh. Pinipilit mo yung mali. Si Samson, nabulag na. Ang kasalanan, nakakabulag yan. Nakakabulag, di mo makita yung tamang perspective sa buhay. And then, anong sabi dito? They removed his eyes and brought him down to Gaza and bound him. Ang kasalanan ay naitatali tayo. Nahihirapan na tayong umalis. Paulit-ulit, dahan-dahan, ang daming ulit mong ginawa. Ang hirap ng bumitaw. Kailangan mo na ng deliverance. Kailangan mo na ng himala. Kailangan mo na ng talagang tulong ng Diyos na hindi lang basta-basta. So, sin binds. Nabubulag ka na, natatali ka pa, and lastly, sins grinds. Nakakadurog to ng buhay. Nakakadurog to ng kinabukasan, nakakadurog to ng pamilya. He ground at the mill in the prison. The ending of Samson, tragic. Bulag, trabahador, pinagtatawanan ng mga kalaban niya. So ending, stop playing with sin. It will blind you, bind you, and grind you. Bubulagin ka, itatali ka, dudurugin ka ng kasalanan. So stop playing with sin. Amen? Tayo. Ang pagsunod at pagsuway ay desisyon. Ang pagkakasala ay pwedeng tanggihan, pwedeng takasan, o pwedeng lapitan. Kagaya ni Joseph, lumayo. Gayahin natin si Joseph, si David at si Samson. So ang Bible po ay maraming kwento, maraming storya ng tagumpay at pagbagsak. Doon tayo sa tagumpay. Amen? Amen. Masaya ang buhay na nakakasunod kay Lord at masaya ang pamilya na
na malayo sa tukso dahil lumalayo tayo sa tukso. Huwag kayong kakanta, o tukso, layuan mo ako, hindi lumalayo ang tukso. Ikaw ang lumayo sa tukso. Dahil ang tukso susundan ka. Kaya nga prayer, Lord, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Huwag mo kaming i-guide o huwag mo kaming hayaang mapalapit sa tukso. So therefore, ang prayer, Lord, ilayo mo kami. At decisional mong lumayo sa tukso. Amen? At ang tukso hindi nangyayari na agad-agad. Dahan-dahan. Mga small wrong steps and wrong moves, wrong place, wrong people, dahan-dahan to. Kaya dapat meron tayong spiritual antenna. Teka lang, parang narinig ko na to Parang sinabi na to sa Bible Parang sinabi na to ni Pastor. Mag-ring sa tenga nyo to. Na hindi mo planong magkasala. Pero pag di ka nag-ingat, doon ka pupunta. Maliliit na hakbang, dahan-dahan, slow fade. Kaya pag hindi mo to binantayan, sayang ang sinimulan. Amen? So, we will pray. Sino po yung ngayon lang naka-attend dito? Taas ang kamay nyo, wagayway po kamay. Meron po ba mga ngayon lang nakapunta dito? Kung meron po, baba po kayo dito, ipag-pray ko kayo. Tapos na tayo, closing prayer na po. Meron po ba? Taas ang kamay nyo? Sige po. Hindi ko makita. Kung meron, baba kayo dito. Samahan kayo mga nag-invite. Samahan nyo sila kung wala namang nag-invite, mga usher. Meron po ba? Nakakabulog talaga dito. Taas. Sige po, harap po kayo sa akin. Sige po, yung mga ngayon lang nakapunta dito. Meron pa po ba? Wala na. Ayan. Sige po, welcome po kayo sa Juhia, Jesus Our Hope International Assemblies. So ito pong ating pinag-uusapan ngayon ay actually ito yung dahilan kung bakit bumaba si Jesus sa lupa, nagkatawang tao at namatay sa krus, kasalanan para tayo alisin, patawarin, tubusin sa pagkakasala. At matapos yun, manatili tayong lumayo dito. Dahil tinanggal na ni Jesus sa atin to supposed to be. Kaya mahirap pong lumayo sa kasalanan dahil ang kasalanan ay gawa ng demonyo. Hindi tayo tatantanan ito. The only person who can help us na malayo dito kung susunod tayo kay Jesus. Kailangan natin si Jesus sa puso natin bilang Lord and Savior. At pag si Jesus na sa puso natin, meron tayong laban-laban. Sa ating pong mga first-timer, sa ating mga VIPs. Tanggapin po natin si Jesus sa puso natin dahil yun lang ang magiging dahilan para tayo makalaban sa tukso at kasalanan. Okay po ba sa inyo? So lahat po tayo yumuko at mag-pray tayo. Pwede po natin itaas isang kamay natin sa Diyos at sumunod kayo sa panalangin babanggitin ko. Sabihin nyo, Panginoong Hesus, ako po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Inaamin ko ako isang makasalanan. Wala po akong magagawa para iligtas, ayusin, o baguhin ang aking sarili. Ngunit, Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, patawarin at linisin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, aking Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagliligtas mo, at sa buhay na walang hanggan na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibabangin yung mga kamay. Patuloy tayong nakayukot na kapikit. Lord, dalangin ko sa bawat isang nandirito ngayon, lalo dito sa mga anak mo na lumapit sa harapan. Tulungan mo sila na mapagtagumpayan itong tukso, itong kasalanan, Panginoon.
dahil pinatawad mo na sila, pinatawad mo na kami. Sa oras na to, Lord, pagharian mo ang aming buhay, ang aming puso, ng iyong kabanalan at ng iyong katwiran. Na lahat ng narinig namin, Panginoon, ang demonyo, Lord, maraming instrument to tempt us, to bring us down, dahan-dahan kaming sirain. Pero Lord, salamat dahil pinapakita mo yung mga bagay na dapat naming gawin at yung hindi namin dapat gawin. Kaya Lord, I pray that we will choose what is right, we will choose to do what is right, at iiwasan namin yung mga pagkakamali ni Samson, pagkakamali ni David. Hayaan mo yung ginawa ni Joseph ang aming gayahin. Sa loob ng isang linggong ito, mabuhay nawa kami ng matagumpay, na may kabanalan, na may katwiran, at buhay na punong-puno ng pagpapala sa buong linggo. Salamat, Lord. We entrust everything to you. We give you praise, and we give you all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you.